masama na gawin mong advokasya na pigilan ang mga taong nagsisigarilyo sa kanilang pagsisigarilyo? Well, actually, marami nang gumagawa niyan, mga organization, mga foundation, mga samahan na ginawa nilang advokasya ang pagpapatigil sa pagsisigarilyo sa mga tao, pero sadyang mas makapangyarihan, malaki, malakas ang mga kumpanyang may-ari ng pagawaan ng sigarilyo. Sabi nga nila, kaya kang tanggalin sa pwesto ng mga kumpanyang ito. Pero wag na tayo pumunta dyan sapagkat masyadong malalim yan. Ang gusto ko lang i-share ay ang 5 dahilan kung bakit kailangan mo tumigil sa pagsisigarilyo. Number 1, perwisyo. Wala ka bang pagmamalasakit sa mga taong nasa paligid mo? Dahil sabi ng pag-aaral, mas malaki ang binibigay mong damage, pinsala sa mga taong hindi nagsisigarilyo sa pamamagitan ng paglanghap lamang ng usok na galing sa'yo? Paano kung sila ang iyong pamilya, anak, mahal sa buhay, ikaw mismo ang sumisira sa kanilang kalusugan? Ganun mo sila pinipinsala o ganun ka kaperwisyo sa kanila. Number 2, pera. Daig mo pa ang taxing may metro na patak ng patak ang metro mo. Kung ikaw ay nagsisigarilyo ng 10 na lamang sa isang araw, imagine kung ilan yun sa isang linggo. At imagine kung ilan yun sa isang buwan. At imagine kung gaano karami yun sa isang taon at sa isang buhay ng tao. Ganun mo tinatapon ang pera mo sa bisyong ito. Sana ay magagamit ang halaga na ito, ang salapi na ito sa napakaraming mabuting bagay. Number 3, kalusugan. Panahon ngayon ng pandemic, may pa-face mask ka pa. Ang pagsusuot ng face mask ay upang ingatan ang kalusugan at hindi mahawaan ng sakit. At hindi ikaw yun. Dahil bakit ka magpi-face mask kung ikaw ay hit-hit naman ng hit-hit ng usok ng sigarilyo? Sa aking paniniwala, mas marami pa rin pinatay ang sigarilyo kaysa sa COVID-19. Ito ang tunay na pandemic na noon pa natin kinakaharap. Noon pang problema ng mundo. Pero hindi nga lang ganito pinagkaabalahan ng mundo ngayon. Ang pagsisigarilyo ay tunay na mapanganib sa kalusugan at kumpleto na ang pag-aaral dito at wala nang debate doon. Kaya naman, ito ay tunay na pandemic din na pumapatay ng maraming buhay. Number 4, pananampalataya. Sapat na nasabihin natin bawal ito ng Diyos. Wala tulkubi ay di kum ilatahluka. Huwag niyo ikang itapon ang sarili niyo sa kapahamakan. Hindi ka ba nagmamalasakit, nagmamahal diyan sa pahiram sa iyo ng Diyos na katawan, na buhay, at ganyan mo na lang pinipinsala sa halip na ginagamit mo sa mabuting gawain ay lalo mong sinisira? Al-mu'minul qawi ahabbu ilallah. Kung malakas ka na mananampalataya, mas mahal ka ni Allah. Pero anong ginagawa mo? Nang dahil sa bisyo, sinisira mo ang katawan mo. At sinabi ko, 5 dahilan. Ang pang-5 ay dahil bawal ito. Alam nyo sino nagbawal? Bawal ito ng mismong mga taong nagmanufacture o gumawa ng sigarilyo. Ganyan ang mundo, nakakapagtaka. Masyadong corrupt. Sila na gumawa ng sigarilyo, nandun sa kanilang etiketa na ito ay makakasama sa kalusugan. May warning sila na ito ay hindi pwedeng tangkilikin o makakasama sa inyo. Pero ang mga taong bisyo ito ay tuloy lang sila sa paghit-hit ng usok na ito. Ganito natin hindi naiintindihan ang pag-iisip ng mga taong kinain ng kanilang bisyo at gustong-gusto ang usok na ito. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Diyos ko, bigyan mo kami ng kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay at ilayo mo kami sa apoy ng impyerno. Ito ang panalangin nating madalas, naiiwas tayo sa apoy pero nilalagay ng mga taong ito ang apoy sa kanilang mismong bibig. Naway patawarin tayo ng Diyos na tagapaglikha at pakiusap po kung meron kayong kilalang tao na kailangan niyang mapanood ang video na ito, sana po i-share nyo sa kanila. At ganun din, kung gusto nyo ang ganitong mga video content, i-comment nyo lang, i-message nyo lang at naway magampanan natin ang ating tungkulin. Maraming salamat.